Okay? Yan. So I'm Coach Lawrence po. I'm part of IMG since 2015. Yan. So 6 years na po tayo na nagtuturo ng IMG. Nagtuturo kung paano mag-ipon, paano mag-invest ng tama. Ayan. So sino ba dito yung nag-attend because they want to learn how to save and invest, how they can build their future. Yan. So yun po yung ating pag-uusapan. Paano ba natin mabibuild yung future natin? Paano ba tayo magkakaroon ng magandang future, no? Paano ba natin mabibigyan ng magandang buhay yung family natin despite of the adversity, no? Despite of the challenges na meron tayo ngayon. Tama po ba? So 'di ba, ang gusto natin is to prosper despite of the challenges, no? Yun ang pinagdadasal natin. The Lord will prosper us, no? Despite of the problem, despite of the pandemic, so we can bless others, so we can help others. So yun po yung ating gustong mangyari, and yun po yung ituturo ko po sa inyo. Ayan. So before po ako mag-start, no, ano ba yung hugot ko? Bakit po ba ako nasa IMG? Bakit po ako nagtuturo? Ayan. So ito po yung family ko. Ayan. So nag-join po ako sa IMG kasi gusto ko talagang mabigyan ng magandang buhay yung family ko, yung parents ko. Ayan. So single pa po tayo, but we want to help our parents, no? We want to help yung mga pamilya natin. I'm sure kaya po tayo nagtatrabaho, kaya tayo nasa ibang bansa, for those na nasa ibang bansa, kasi gusto natin mabigay yung the best for our family. And yun po yung nagustuhan ko sa IMG. Okay? Kasi dito sa IMG, tutulungan ka na gumanda ang buhay mo. Tutulungan ka kung paano mo mabibigay yung the best na life para sa family mo. So dito, hindi ka lang tuturuan mag-ipon, hindi ka lang tuturuan mag-invest. Of course, in IMG, tuturuan ka rin na yung family mo ma-change mo, no? Mabigyan mo yung buhay na pinapangarap mo para sa kanila. Through proper education, no? Through proper financial education, yung marunong ka hindi lang kumita ng pera, but at the same time marunong ka kung paano i-manage yung perang pinaghihirapan mo. Diba? At the end of the day, kaya ka naman nagtatrabaho, ba't ka bumabangon araw-araw, is because of your family. So dapat marunong din talaga tayo na paano natin isa-secure yung future ng family natin, paano natin isi-sure na magiging maganda yung buhay nila. So ako po, that's the reason why I joined IMG. And of course, dahil natutunan ko sa IMG na matutong mag-ipon, mag-invest for family, doon po nag-start yung mission ko na i-share din to sa ibang family. Okay? To your family, di ba? Sa mga attendees natin. So I want to help you, I want to share yung natutunan ko sa IMG para lahat po tayo, di ba? Magkakaroon tayo ng better future. Okay? So yun po yung gusto kong i-share. Okay? So what are you looking forward to learn? Yan. So ano po ba yung expectation nyo? Ano yung gusto nyo matutunan? Bakit ka umattend ng ating webinar ngayon? Can you chat sa ating chat box? Yan, para malaman ko ano yung gusto mo, no, na matutunan. Bakit ka naglaan ng oras to attend this financial webinar? Okay? So you can continue to chat on our chat box para alam ko, no, ano yung expectation nyo. Okay? And of course, ito po yung ating pag-uusapan, no. So yung pong materials in this presentation is galing po sa book ng IMG. Ito pong The Secret to Saving and Building Your Future. So maganda po itong book na to. You can ask the copy of ebook from the person invited you. Okay? Because naniniwala po tayo na knowledge is power, but applied knowledge is more powerful. Okay? Sabi ni Celine, to learn how to build a strong financial foundation. Okay? Tama po yun, no? So we need to learn. But ito po yung pinakamahalagang key. Okay? You need to apply. Okay? You need to apply what have you learned. Okay? Kung ano yung matututunan mo sa webinar na to, kailangan po i-apply natin because that's more powerful. Okay? So yun po yung pinakamahalaga. Okay? So sabi nga po ni Brother Bo sa aming book na The Secret to Saving and Building Your Future. This is your ticket, no? To upgrade your financial life. May your dreams come true. So kung gusto mo talaga na mag-upgrade yung financial life mo, di ba marami po sa atin nagdadasal, sana Lord magbago naman yung buhay ko, sana gumanda naman yung buhay ko. Okay? Pero ang tanong, ano po ba yung ginagawa natin to upgrade your financial life? Okay? So yun po yung first step, yung pag-attend natin dito. Kasi po, if you want to upgrade your financial life, you need to upgrade your financial knowledge, or you need to upgrade yung nalalaman mo. Diba? Pagdating sa pag-handle ng pera. I'm sure, kaya tayo nandito kasi we want to learn. Sabi nga ni Ma'am, diba? Gusto ko matuto. Diba? Tungkol sa pagmamanage ng pera ko. Okay? So yun po yung reason bakit tayo nandito. Because we want to upgrade. No? Gusto natin gumanda yung buhay financial natin. Agree ka ba? Okay? So yun po yung ating ituturo. Yun po yung ating pag-uusapan. Okay? So number one na kailangan natin matutunan if we want to upgrade our financial life is yung tinatawag natin financial education. Ito po yung kaalaman natin pagdating sa financial, di ba?
basically, pag nasa school ka, di ba, tinuturuan tayo academic. Okay? Pero isa sa mga mahalagang kailangan natin matutunan is yung financial education. Okay? Hindi lang po marunong tayong kumita, dapat marunong din tayong i-manage ang perang kinikita natin. So very important po yung financial education. Bakit po? Kasi marami pong masipag na Pilipino, diba? Napaka-hardworking nating mga Pilipino. Maraming mabuting tao, matalino, bata o matanda. Nagre-retire po sila, walang savings eh. Okay? Walang emergency fund, walang healthcare, walang extra income. Okay? Bakit po? They don't plan to fail. Hindi naman nagplano para tumanda na walang pera. Hindi naman tayo nagplano na wala tayong retirement. Pero we simply fail to plan our finances. Okay? Meron po tayong plano sa birthday natin. This Christmas, di ba? Meron tayong mga plano. Okay? Pero hindi natin napaplano yung ating retirement. Di ba? Hindi natin napaplano yung ating finances. No? Yung ating personal finance. Kulang po tayo sa kaalaman. So very important po yung financial education. Kasi hindi lang po dapat masipag. Hindi lang dapat na marunong kang kumita ng pera. Dapat marunong ka rin kung paano mo palalaguin yung perang pinaghihirapan mo. Okay? So wrong money mindset. Okay? Ito po yung isa sa mga reason bakit kailangan natin ng pag-aaral tungkol sa finances. Marami po tayong maling akala. Akala po natin maganda ang trabaho ko, okay na eh. Akala ko malaki income ko dito sa abroad, okay na eh. Okay? Pero marami pong malaki ang kita, pero wala ding ipon. Okay? Because they don't have the right mindset pagdating sa finances, di ba? Akala ko yung pag-attend ng financial webinar or yung financial education pang mayaman lang eh. Eh hindi naman ako mayaman. Okay? So wrong money mindset. Ang financial education po, it's for everyone. Lahat po tayo. Kailangan natin matuto paano natin palalaguin yung perang pinaghihirapan natin. And of course, yung solution sa utang, utang pa din eh. Pag may utang, uutang ulit para pambayad sa utang. So nagpapatong-patong. So hindi po siya tamang solusyon, no? And some even rely to luck. Diba? Yung pagtaya po natin loto, inaasa po natin. So we need to change our mindset. And it all start here, no? Yung sa pag-ating mo ng financial education. Kasi kailangan lang natin tamang kaalaman. Okay? And second is low savings and high debt, no? Marami pong Pilipino, okay? Maraming tao, nagre-retire po sila na baon sa utang, walang ipon, di ba? And most people don't know how to manage their debts, di ba? Kaya po nahihirapan tayong mag-prepare for our retirement kasi ang dami nating utang eh, ang dami nating binabayaran, di ba? Most people use their credit card as an emergency fund, di ba? Pag walang pera o may credit card, gamitin natin yan. So we need to learn how to manage our debt, okay? And of course, magkaroon tayo ng malaking savings. And third is saving the wrong way, no? Marami pong tao, hindi po nila alam paano mag-save ng tama. Akala po natin pag nagsasave tayo sa bangko, okay na, okay? Pang-retirement, ilalagay natin sa bangko, no? So, we need to learn how to save the right way. Okay? So, yun po yung ituturo natin. And dito, alam niyo po ba na Filipino are the only people in the world that mandated 30-month pay? Sa Pilipinas po, ang unang nagkaroon ng 30-month pay, di ba? We are on top na nagkaroon ng 30-month pay as part of our bonus, di ba? Pero kung i-save lang po natin yan in just 5 years, let's say 100,000 in a year, di ba? It will be multi-millions in retirement funds. Kung marunong ka lang pala mag-save, okay? Kung 20 years ka na nagtatrabaho, okay? Malaki na palang ipon mo, okay? So yun po yung gusto nating malaman, yun po yung gusto nating matutunan in this webinar, okay? How we can save the right way, okay? Kasi malaki naman kinikita ko, pero parang hindi ako nakakasave. Anong problema? So we need to learn how to save the right way, okay? Yun po, okay? So ano ba yung tama? Sabi po ng ating mentor dito, di ba, si Robert Kiyosaki, from The Rich Dad and Poor Dad, if you want to be rich, you need to be financially literate. Yun po yung first step, okay? Kasi po naniniwala po ako na money goes into our mind first before it goes to our pocket. Kailangan po, pagyamanin muna natin yung ating pag-iisip. Kailangan pagyamanin muna natin yung kaalaman natin pagdating sa finances. Bago po ito, pagyamanin yung ating bulsa o yung ating mga wallet. So yun, doon po nag-i-start. We need to be financially literate. Okay? Kasi kahit po masipag tayo, malaki kang kumita, pero hindi mo alam kung paano i-manage yung pera kinikita mo, hindi po yan magre-result to financially literate or magiging financially okay tayo. So we need to learn how to manage our money. Okay? Yan. Sabi nga kung gusto mong yumaman, dapat maging financially literate ka. Okay? And yun po yung ating mga topic ngayon. No? How you can increase your cash flow, how to invest correctly, di ba? How to save and invest the right way, how to remain financially healthy,
and how to manage your debts. Okay? So gusto mo bang matutunan ang mga ito? Okay? So let's start. Yan. So concept number 1. Okay? Kung mag-iipon ka, ano yung tamang paraan ng pag-iipon? Ano yung kailangan nating unahin? Ano yung dapat nating simulan? Okay? So dito po, naniniwala po ako na mahalaga na before tayo mag-invest, kailangan alam mo muna yung situation mo. Okay? Ano ba yung financial situation mo ngayon? 'Di ba? 'Di ba sa doktor, 'di ba bago ka bigyan ng reseta or napa-financial check-up ka, kailangan alam mo muna kung ano yung status mo ngayon, okay, sa health mo. Pagdating naman sa finances, ano ka ba? Meron ka na bang emergency fund? Ba? Kung may debt ka ba, may utang ka ba? So dapat alam po natin 'yan. Bakit po? Because maraming tao they have investment, okay, but they don't have the emergency fund. Okay? They have a lot of debts. They don't have income protection, life insurance, or healthcare. So weak yung foundation. Marami kang investment pero wala kang emergency fund, walang healthcare, di ba? So we need to learn how to build a strong financial foundation. Dapat po ganito ang ating foundation, parang bahay, di ba? May nakita ka na ba na bahay na inuna yung bubong? Okay? Tapos yung pundasyon tatatlong haligi, di ba? O mahina yung pundasyon, baka po isang bagyo lang o isang lindol lang, wasak na yung bahay natin. So dapat po tandaan po natin pag nag-iipon ka, okay? Kailangan strong yung financial foundation mo. Dapat you have enough healthcare, your debt, emergency fund, investment. So dapat po ganito yung ating foundation. Okay? Sabi nga po ng ating mentor dito sa book na Trailblazing Success, you don't have the right to invest unless you are properly protected. Most of us, we are nanundito, di ba? Gusto natin mag-invest in stocks and mutual fund. Okay? Tama po yun. Wala pong mali doon. Pero kailangan alam mo din ano ba yung priority mo. Okay? Ano ba yung dapat mong unahin? Okay? And dito po, tinuturo natin na magkaroon ka ng solid financial foundation. Kung nagsisimula ka pa lang mag-ipon, okay? Nagsisimula ka pa lang mag-invest, dapat po meron kang long-term healthcare. Yan po yung pinaka-foundation in building our wealth. Okay? Kasi po kahit marami kang pera, pag na-hospital ka ngayon, lalo na po sa panahon ngayon, okay? Baka po ubos yung ipon natin. So mabilis lang po maubos ang pera, lalo na pagka nagkaroon tayo ng medical crisis. So very important na magkaroon ka ng healthcare, long-term and short-term. And of course, income protection, especially kung ikaw yung provider, ikaw yung breadwinner, di ba? So mamaya pag-uusapan natin yan. Okay? Eliminate debts, di ba? Mahalaga po yan kasi ito po yung anay eh. Pag meron kang bahay, di ba mayroong anay? Pag may anay, hindi matibay ang pundasyon ng bahay, pwedeng masira. So pag tatayo mo po ng financial house, ganun din po, no? Yung utang, yun po yung anay na sisira ng iyong financial house. So very important na eliminate natin yan. And of course, mag-create ka na emergency fund and investment. So ito po yung tinatawag natin order of priority. Okay? Marami pong taong gusto lang po natin mag-invest. Even ako po, nag-join ako sa IMG 2015, gusto ko lang invest eh. Pero natutunan ko sa IMG, dapat pala matibay yung financial foundation ko, dapat pala strong. Okay? Hindi lang basta investment, dapat meron ako nito lahat. So yun po yung mahalaga na dapat nating matutunan. Okay? And concept number 2, let's understand how money works. Okay? Gusto mo bang matutunan kung paano naman yung pera magtrabaho para sa'yo? Diba? Ikaw ba yung pagod na, diba, stress na sa trabaho, diba? Pero gusto mo bang matutunan how money will work for you? Ayan, diba? So ito po yung stage na kung saan, diba, yung pera na yung nagtatrabaho para sa'yo, kahit ikaw nasa bakasyon ka, diba? Pero tuloy-tuloy pa rin. Ito po yung sikreto ng mayayaman, no? They know how money will work for them. So what we need to grow about growing our money, number 1 po, we need to increase our cash flow. Okay? Yung money, no? Kailangan marunong ka magkaroon ng increasing cash flow. Dapat alam mo, hindi lalo na sa panahon ngayon, hindi sapat yung one source of income. Diba? Kung ang source of income mo lang ay trabaho, paano kung nawalan tayo ng trabaho? So you need to create side hustle. Okay? And of course, interest rate. Saan mo ba nilalagay yung pera mo? Yung ba'y nasa alkansya? Yung ba'y nasa bangko with less than 1%? Okay? So dapat alam mo po kung saan nakalagay yung pera mo. Okay? And time. Yan. So this is very important kasi pag nag-invest ka, okay? So kung kasanggam mo dito yung oras. Kasi pag marami kang oras, okay? Mas madami yung time para lumago yung pera mo. Okay? And of course, yung taxes, ito po yung kalaban natin. So ito po yung formula if you want to be wealthy. Okay? Kailangan i-increase mo yung positive, which is the money, the interest rate, and yung time. Okay? And reduce mo yung taxes. So yun po yung formula para magkaroon ka ng malaking ipon, no? Magkaroon ka ng malaking investment, okay? So you have enough cash flow,
Okay, nagtuloy-tuloy ka nag-invest. Of course, yung investment rate, yung vehicle, saan mo nilalagay yung pera mo, and yung time. Okay, kasi kahit po marami kang pera, pero konti na lang yung time mo, konti na lang yung lalago ng pera mo. Kumbaga, very short na lang yung time. So dapat po, tandaan natin, the best time to invest is last year. And this is the second best time. Because dito, diba, umating ka, dapat ma-appreciate mo na yung time, hindi mo na may babalik pa. So you need to give value to your time. Okay? And concept number 3, yan, the strategy of the wealthy. Diba? Paano ba mag-isip yung mayaman? Diba? Sabi nga po dito sa Forbes last 2020, ito yung top 10 na mayaman sa Pilipinas. Diba? So paano ba sila mag-isip yan? Diba? Sina Manny Villar, diba? Yung mga paano ba sila mag-isip? Okay? So ito po, the difference between the wealthy, okay, and the most people is the way they think and plan their future. Okay? Ito po, the rich mindset and the poor mindset. Okay? So ang rich mindset, they save money and spend what is left. Ipon muna bago gastos. Ganun po ang mayayaman. Bago po sila gumastos, iisipin mo na lang yung ipon nila. Okay? And then kung ano yung matira, yun ang gagastusin nila. Pero ang poor mindset, gastos muna eh. Okay? Bayaran ko muna yung kuryente, tubig, okay? Shopping muna ako, milk tea, di ba? Kung ano matira, yun na lang yung itabi ko. Okay? And the rich mindset, they consider healthcare and insurance as investment. Investment po yan. Una, investment mo para sa health mo. Investment mo for your family. Okay? But the poor mindset, they consider healthcare and insurance as expense. Ay, dagdag gastos lang yan. Diba? Marami nga po dito, diba? Ayaw kumuha ng healthcare. Ayaw kumuha ng life insurance. Kasi dagdag gastos. Okay? Nung nawala yung breadwinner, nung nagkasakit, ubos po yung ipon. Okay? Ubos yung mga investment, nasanla pa yung mga property. So mahalaga po siya. Investment po siya. And of course, the rich mindset, they'll know how money will work for them. They let money work for them. Okay? Hindi lang po sila nagtatrabaho. Okay? They let money work for them. Okay? Alam nila mag-invest ng tama. But the poor mindset, they only work hard for the money. Trabaho lang, masipag ako, Pilipino ako. Pero dapat po, marunong tayo paano magtrabaho ang pera. Kasi hindi po habang buhay kaya natin magtrabaho. Hindi po habang buhay malakas tayo. So we need to learn how money will work for us. Okay? And concept number 4. Yan. So the X-curve concept. So papakita ko dito sa X-curve concept bakit mamahalaga na nag-iipon tayo. Okay? So this is a life-changing financial strategy and we all need to learn to plan our future. Okay? If you want to upgrade your financial life, if you want to plan for your future, so dapat alam po natin to. Okay? So meron po tinatawag na responsibility line and meron din tinatawag na money line. Okay? Linya ng responsibilidad at linya ng pera. Kadalasan pagbata po tayo, wala pa tayong masyadong ipon, pero marami na po tayong responsibilidad. Okay? Lalo na po kung ikaw yung meron ng sariling pamilya, okay? Meron ka ng anak, at the same time, meron ka pong parents na tinutulungan or sinusuportahan. Okay? Ang tawag po doon, sandwich generation. Meron ka ng pinapagatas na anak, meron ka rin pong tinutulungan na parents. Nasa sandwich, palaman, gitna ka. Diba? Kaya po tayo nahihirapan mag-ipon para sa retirement din natin. Diba? So we need to change, no? We need to learn how we can cope to the responsibility. So ano po yung kailangan natin gawin? Kailangan po, pagtanda natin, malaki na yung savings natin. Kailangan po natin palakihin or pataasin yung ating money line o yung savings natin. Para po yung responsibility natin bumaba. Simple lang po. Kung meron ka pong utang ngayon na 100 pesos, na 100 pesos, pag nakabayad ka ng 20 pesos, magkano na ang utang mo? 80, di ba? Tama po? Pag nakabayad ka uli ng 20, magkano na lang? Okay, di ba? 60 na lang. So, ganun din po sa pag-iipon. Kung marami kang yung responsibility, okay, kailangan mo lang po palaki ng ipon mo. Okay? Kasi po yung responsibility natin, tulad po ng mga pagkain, damit, pag-aaral ng anak, hindi po yan natatapos. Okay? It will never end. Okay? Kahit po pagtanda natin, kakain pa rin tayo. Diba? Kailangan pa rin natin ng damit. Diba? So lahat po ng responsibility, ito po, kinukuha po natin yan sa ating salary, sa ating sahod, sa ating income, diba? Sa ating business, kung ano man yung business natin ngayon. Diba? So active income po yun. Kasi if you don't work, you don't have income. Tama? Hindi ka pumasok sa trabaho, wala kang income. Active po ang tawag doon. Nagtrabaho ka, i-income ka. Pag di ka nagtrabaho, wala kang income. Okay? So, pero ang kailangan po natin matutunan, habang tumatanda po tayo, hindi po natin kaya magtrabaho. Kaya po habang malakas ka, nag-iipon ka, nag-i-invest ka, para nagkakaroon ka po ng tinatawag na passive income. Ayan. So ito na po yung
pera mo na inipon, nagtatrabaho na para sa'yo. Kumbaga, ito na yung investment mo. Your money start to work for you. Okay? So kumbaga, yung pangangailangan mo, tulad ng food, shelter, clothing, doon mo na kinukuha sa interest ng pera mo. Okay? So ang tanong ko po sa iyo, anong gusto mo? Active income or passive income? Okay? Sige nga po, chat mo, anong gusto mo? Ikaw ang nagtatrabaho para sa pera o yung pera nagtatrabaho para sa iyo? Okay? Sige nga po, chat po natin. So yun po yung kailangan nating i-goal. Okay? Ako po gusto ko dumating yung time, meron kaming passive income. Okay? Kasama ko yung family ko, okay? Nagagawa ko yung gusto, yung passion ko, yung mga bagay na gusto ko, pero meron pong nagtatrabaho para sa amin, which is yung money, no? Na inipon namin, na ininvest namin. So money start to work for us. Okay? So yun po dapat yung goal natin. Okay? And tandaan po natin, sa life merong if sa gitna. Hindi po natin hawak ang buhay natin. Our life is hiram lang natin kay Lord, no? So what if tinawag ka niya, oh, anak, halika na dito kasi ang bait mo, namimiss na kita. What if we die too soon? We don't own our life. Okay? We only borrow our life. Okay? Pero ang tanong po dito, okay, paano po yung may iwan mo? Okay? Ikaw po yung provider. Nasa ibang bansa ka, nandito ka, nagtatrabaho ka. Paano po yung anak mo? Paano yung mga umaasa sa'yo? So you should have a life insurance. You should have a life protection. Not for you, but for the people you love. Okay? And that is the best way to show your love. Kasi ikaw, pag nawala ka na, syempre happy ka na, wala nang problema eh. Pero paano naman po yung naiwan? Baka hospital bill, baka po utang yung iniwanan natin. Kawawa naman, malungkot na nga eh. Iniwanan pa natin ng mga problema. Okay, so dapat po meron tayong life insurance, especially kung nag-iipon ka pa lang. Kung wala ka pa pong ipon na malaki, dapat may life insurance ka. That's the reality. Okay? And if you live too long, ayan, gusto natin to, mabuhay na mahaba. Problema to, kung meron kang ipon, hindi. Pero kung wala kang ipon, malaking problema. Diba? Kasi pag may ipon ka, hindi ka mahihirapan. Diba? Pero pag wala kang ipon, aasa ka sa anak mo, aasa ka sa ibang tao, sa government, diba? Or baka nga sa mga, alam niyo po ba yung mga retiree, diba? 2% financial independent, diba? Almost 20%, diba? Nasa umaasa sa mga anak, diba? Yung 30% or 40% nasa comfort agent, diba? So, kailangan po natin maging financial independent. Yung meron kang sapat na ipon, meron kang sapat na retirement funds para po ikaw mismo, hindi ka nagiging burden to your family. Ikaw pa yung nagiging blessing. Okay? So, anong gusto mo? Burden or blessing? So, dapat po tayo, let's be a blessing pagdating ng future. Especially sa mga anak mo. Diba? In the future, pag mayroon ka ng apo, diba? Masarap na ikaw yung nagbibigay kaysa ikaw yung nangihingi. Okay? So, if you, kung ganun ang gusto mo sa buhay mo, kailangan, you need to start to save and invest right now. Okay? So yun po yung reason bakit tayo nag-iipon. Because of the X-curve concept. Okay? So let's understand the building block of strong financial foundation. Isa-isahin po natin to. Okay? Kasi ang gusto natin, magkaroon ka ng magandang bahay, matibay na bahay financial. Okay? So pag-usapan po natin yung ating tinatawag na healthcare. Ito po yung ating basic foundation to build our wealth. Okay? Ano nga ba ang iba't ibang healthcare protection? So meron po tayong tatlong klase ng healthcare. Meron po tayong short term, may senior care, and meron tayong long term. Okay? So ano po ba ang short term? Okay? So ito po yung isa sa mga benepisyo kapag tayo empleyado. Okay? Isa sa mga dang benefits natin pagka nagtatrabaho tayo sa company, di ba? Pero ang difference po nito, okay? Pag ginagamit natin, di ba? Okay siya, pero pag hindi natin nagagamit, nawawala din siya. Kumbaga, whether we use it or not, okay, yearly nire-renew siya. Okay, so yun yung short term. And of course, isa yan sa mga benefits habang ikaw ay employed. Okay, habang ikaw ay employed. Ibig sabihin, pag hindi ka na employed, wala ka na, retired ka na, resign ka na, hindi mo na siya magagamit pa. Okay? Kaya po mahalaga na habang ikaw ay may healthcare sa company, habang ikaw ay employed ngayon, dapat nag-i-start ka na mag-ipon for your long term. Okay? So yun po yung ginawa ko. Nung ako ay nasa corporate pa, meron po kaming short term. Okay? Pero nag-start na rin po ako mag-invest ng long term. Okay? So ano po ba yung long term? Ito po yung ginagamit natin, especially for our retirement. Okay? So you only pay for 7 years, but you can use for lifetime. Okay? Kasi po, ang kailangan natin pagandaan yung pagtanda natin. Okay? Kasi doon po mas lumalabas yung pagkakasakit natin. Okay? May healthcare ka ngayon, employed ka, minsan hindi natin nagagamit kasi di ba healthy naman. Usually, linis lang ng ngipin, simple check-up. Ngayon nga, parang madalas hindi na masyado nagagamit, di ba? Takot na tayo. Pero mahalaga, meron tayong healthcare pagdating natin ng retirement, pagtanda po natin. Kasi yun po yung
time kung saan mas lumalabas na yung pagkakasakit natin. So very important na meron tayong long-term care. So this is something that you have to get before age 60. Okay? Kasi hanggang 60 lang pwedeng magkaroon ng long-term health care. Ibig sabihin kung ikaw ay 61 na, 62 na, hindi na po pwede. Diba? So kung ikaw eligible ka pa, dapat mag-start ka na mag-invest for your long-term health care. Dapat bahagi to ng iyong investment portfolio. Okay? Kasi po, this is the most important savings that neglected. Okay? Okay, so yun po yung natutunan ko sa IMG. Dapat ang portfolio mo hindi lang pure investment, dapat nakaka-diversify din siya in the difference, especially pagdating sa healthcare. Kasi ito yung basic foundation to build your wealth. Okay, tandaan po natin, marami pong mayaman na pumasok na ospital, paglabas po nila halos maubos ang ipon. Yung iba nga may utang pa. So very important po na meron tayong long-term healthcare sa ating portfolio. Okay? Yan, para happy po tayo pagdating ng ating senior years, di ba? So, final test of a good healthcare, yan po, dapat meron tayong short term, of course, you can use now, and long term, yung hindi mo magamit, pagtanda natin, 60 na tayo, di ba? Meron tayong healthcare na mag-aalaga sa atin. Of course, may life insurance din, di ba? God's call us, di ba? And of course, meron siyang savings and investment. Okay? So, to complete our financial strategy, ito po siya yung ating Kaiser Ultimate Health Builder. So ito po yung ating investment, yung ating first investment to build our solid financial foundation. Bakit po? So meron po siyang life insurance, di ba? If God's call us home, di ba? To protect your family. And of course, meron din siyang investment, di ba? If you live too long. And of course, meron din siyang healthcare if you get sick. Okay, so kumbaga yan yung first step, no, in building your solid financial foundation. Okay, so the best healthcare protection that builds your solid financial foundation. Yan. So why prioritize long-term healthcare? Yan. So tulad po na na-mention ko kanina, kahit po maganda ang trabaho natin ngayon, hindi natin madadala lahat ng benefits natin pag nag-retire. Kahit po malaki ang benefits mo, kahit maganda yung HMO mo, pag nag-retire ka, nag-resign ka sa company na pinagtatrabaho mo ngayon, hindi mo na yan pwedeng baunin, di ba? Kahit na, sir, 20 years naman ako nagtrabaho dito, pwede bang akin na lang tong healthcare na to? Pabaon mo na lang sa akin kasi kailangan namin. Siyempre, wala na po yun. Okay? So dapat habang meron kang libre, okay, you start to save for your own. Okay? Tandaan po natin yung for your own. Kasi yung HMO, hiram lang yan eh. 'Di ba? Pahiram lang sa'yo as part of your benefits. Pero dapat tandaan po natin, meron po tayong self-security. Dapat ikaw din meron ka na sa sarili mo. Okay? And of course, yan, for us to don't rely sa ating mga properties, sa ating mga anak, no? Hindi natin kailangang ibenta. And of course, why healthcare is our priority? Ito po, majority of personal bankruptcies due to medical crisis. Diba? Yung pong na-mention ko kanina, maraming naipon, okay, naubos dahil sa pagkakasakit. So wag po nating hayaan na yung pinaghirapan natin ay masayang lang, no, dahil sa isang pagkakasakit. So dapat meron ka ring wallet para sa retirement mo, and dapat meron ka ring wallet, okay, para sa mga check-up mo. Ayan, pang-hospital natin para hindi lahat nauubos. Okay? So healthcare protection is in all stages of your life is a must. Okay? Yeah. So ito po yung ating Kaiser long-term healthcare, no? So sabi nga dito, kung ikaw po ay nasa 10 to 40 years old, no? Let's say kaya mo mag-save ng 88 pesos per day. Okay, that's almost $500,000 pagdating mo ng 20 years. 1.3 pagdating ng 30 years, di ba? Kung kaya mo naman mag-save ng 196 pesos per day, but that's 1.1 million after 20 years. That's 3 million after 30 years. Diba? Magkano po yung milk tea? Diba? Magkano po yung bottled water? Diba? Kung nakakapag-save ka po ng bottled water, let's say 20 pesos isa, tapos 3 times in a day, that's 60. Diba? Eh kung 20 times in a month, diba? Yung po yung ating daily expenses, magkano po yung pwede nating matipid? Diba? So kung doon pa lang, pwede natin makakuha ng ating pang-save para sa ating long-term healthcare. Okay? So yan po, if you start age 10 or may anak ka, diba? May investment ng anak mo, pwede rin po yan. Okay? So the early you start, the better. Yun lang po yung key. Okay? Mas maaga ka nagsimula, mas malaki ang ipon mo pagdating ng panahon. Okay? Yan po. So dito po, meron po tayong mga Kaiser Medical Centers, iba't ibang part po ng Pilipinas, and we are opening more branches soon. Okay? Ayan. So chapter 3 na po tayo. The second building blocks, yung life insurance. No? Let's understand po yung life insurance. Kasi maraming tao, ayaw natin yan eh. Kahit po ako before. No? Nung hindi pa ako financially literate, ayoko po niyan. Kasi sabi ng tatay ko, pag pinag-uusapan na yung life insurance, pinaghahandaan na yung kamatayan. Yan? Tama po ba? Yan po ba yung paniniwala din natin? No? Ako po ganun yung paniniwala na
na tinuro sa akin ng parents ko. Kaya po mahalaga na financially literate tayo. Dito po, naintindihan ko na kung mahal mo yung family mo, okay, dapat talaga protected ka. Okay? Kung gusto mo magkaroon sila ng magandang buhay, dapat protected ka. Okay? So in case you cannot be there to catch them, make sure you have live safety net. Diba? Lalo kung nagsisimula ka pa lang mag-ipon. Diba? 1,000, 3,000 pa lang yung nasa stock market mo, nasa mutual fund mo. Diba? Kasi nagsisimula ka pa lang eh. Dapat protected ka. Okay? Kasi hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari sa'yo. So yun po yung kahalagaan ng pagkakaroon ng life insurance. Siya yung safety net. Okay? Yan. So ano ba ang purpose of life insurance? Marami po. Okay? Pwedeng to protect your family, to replace your income. Okay? Ikaw yung nagpo-provide eh. Provider ka. Ikaw yung breadwinner. Diba? Pwede rin yan to pay off debts if something happens to you. Diba? So marami pong purpose po yan. Okay? Pero pinaka-bottom line po dyan is if you love your family, get yourself protected. Okay? Sabi ko nga kanina, meron kang maiiwan para sa kanila kasi minsan malungkot na yung family mo dahil nawala ka eh. Pero mas masakit po pag utang yung iniwan natin eh. Pag mga bayarin yung iniwan natin. So kawawa naman po yung family natin. So if you really love your family, di ba? We need to have a life insurance or protection for our family. Okay? Yeah. So marami pong types of life insurance. Ang isa po dito yung tinatawag nating bundle. Okay? So this is common. Ang ibig sabihin po nito magkasama. Okay? Hindi mo pwedeng kunin ang insurance dahil wala ka na ring investment. Hindi mo pwedeng kunin ang investment dahil wala ka na ring insurance. In short, combine po siya. Hindi mo sila pwedeng paghiwalayin. Okay? Yun po yung tinatawag natin na BUL. Meron naman pong isang type which is yung unbundled. Yan. Kumbaga hiwalay yung puti sa decolor. So hiwalay ang life insurance, hiwalay ang investment. Okay? So yun po yung isa sa mga strategy na nire-recommend natin. Pero ito pong strategy na to, it requires financial literacy. Okay? Kasi dapat pag bumili ka ng life insurance o yung term insurance na mura, dapat yung natitipid mo, ini-invest mo. Ganun po yung strategy. Pero kung wala ka pong idea, hindi ka financially literate, nakatipid ako, let's say, nakatipid ako 5,000, saan ko ito i-invest? Hindi ko alam, gastusin ko na lang. Diba? So yung pong natipid mo, hindi na-invest, na gastos na lang. So very important po, sa buy term, o yung strategy po na pinakita ko, dapat meron kang financial literacy. Alam mo kung saan mo dapat ilagay. Dapat meron kang alam about yan, mutual fund, di ba? Alam mo yun. Kasi yung matitipid mo, i-invest mo doon. Okay? At the same time, meron discipline. Okay? Na yung matitipid mo, i-invest mo talaga consistently. Okay? Hindi po yan basta natipid mo, gastos na. Okay? So sa ganito pong strategy, okay, mas mamamaximize mo yung growth ng pera mo. Okay? So ako po for me, ano ba yung mas maganda dyan? Para po sa akin, parehas. Depende sa pangangailangan mo. Ano ba yung strategy na nababagay sa iyo? Kasi naniniwala po ako ng gamot ni Pedro, hindi pwedeng gamot ni Juan. Okay? So magkakaiba po tayo. Kaya mahalaga yung financial check-up, mahalaga yung meron kang financial coach, 'di ba? Kasi po, kung gusto po natin maging successful sa finances natin, dapat meron kang coach, 'di ba? Kahit po magaling ka na, kailangan meron pa rin nagga-guide sa iyo, meron ka pa rin nagtuturo sa atin, 'di ba? So very important po na meron tayong financial mentor. Okay? Yan. So, final test of good life insurance, ito po. Yung income replacement, of course, value does not negative. Okay, yung investment mo hindi nagne-negative. Okay? Pwedeng siyang hindi kumita, pero hindi siya magne-negative. Diba? So, yun po yung isa sa mga advantage or mga benefits na dapat tinitingnan natin. And of course, tax exempt and may growth, no? Kumikita siya, may investment portion. Okay, so yun po yung apat na titingnan natin pagka gusto natin, ano magandang life insurance, dapat income replacement. Okay, dapat yung kinikita ko, 'di ba? Let's say 1 million ang kita mo sa isang taon, dapat yun ang coverage mo. Okay, hindi pwedeng income mo ay 1 million tapos ang insurance mo lang 500,000, underinsured ka po no. So dapat mahalaga po na itong apat na to, chine-check natin pag kukuha tayo ng life insurance, okay? Yan po. So dito pag-usapan natin, how much insurance do we need? Paano ba kino-compute 'yan? So ito po, annual income multiplied by 10, income replacement. Okay? Kung ikaw po ay kumikita ngayon ng 40,000, okay? Compute mo ngayon, magkano ba income mo? Times 12, that's 480. And 480 times 10, 4.8 million. Ibig sabihin po, kung ikaw ay kumikita ng 40,000, dapat ang income replacement mo or ang insurance coverage mo nasa 4.8 million. Okay? Marami po sa atin, ang alam lang po natin, kumuha ng life insurance kasi yung kaibigan natin nag-offer eh. Pero hindi po natin kinompute magkano ba dapat. Diba? Let's say po income mo 1 million, tapos ang insurance coverage mo 500. Paano kung nawala ka? Hindi sapat yung 500,000 sa family mo. Kasi po, ang income mo is 1 million, kumbaga yun yung living expenses nyo eh. Diba? Yun yung sanay kayo, yung ginagamit nyo. Eh what if may utang pa? Diba? So kailangan po, alam po natin i-compute
how much insurance do we need? Okay? Yun po yung tama. So, sabi po dito, no, if you pesos every day, and if you are 30 years old, no, sa 23,700, pwede ka na makover ng 4.8 million. Okay? So, ito po siya. Diba? So, sa age mo na 30, okay, for 5 million coverage, meron ka na pong, ang kailangan mo lang i-save or kailangan mo lang, ang premium mo lang is 23,700. Diba? And ang cost po niyan, okay, is about 1 million of car insurance. Diba? So, yung 5 million mo na insurance para sa sarili mo, to protect your family, katumbas po niyan 1 million car insurance. Okay? Ang tanong ko po dito, which is more important? Diba? Ikaw ba o yung sasakyan? Pero most of us, ang may insurance yung sasakyan, pero tayo wala. Yung driver wala. So kailangan po, may insurance sa sasakyan, pero dapat tayo din. Okay? To protect our family. Kasi love natin yung family natin. Eh. Mahal natin yung anak natin, mahal natin yung pamilya natin, mahal natin yung parents natin. So we need to protect ourselves. Para kahit po ano mangyari sa atin, alam natin na hindi po sila maghihirap, magkakaroon sila ng magandang buhay. Okay? Especially kung nagbi-build ka pa lang ng wealth mo. Okay? Nag-iipon ka pa lang, nag-i-invest ka pa lang, you're only starting to have a better life. So dapat po meron tayong protection. Okay? So that is the best way to show our love to our family. Okay? So chapter 4 na po tayo. I hope marami tayong natututunan. And again, execution, yung application ng natutunan natin ay mahalaga. So pag-usapan po natin, how to manage our debts effectively. Ayan. So sabi nga, pag bound ka sa utang, no? Ako po meron pong kino-coach, no? Nasa Japan siya. 60 years old na po siya, no? Nasa Japan pa po siya, isa po siyang OFW. Sabi niya po, hindi daw niya alam kung meron pa siyang pag-asa. Okay? Kasi 60 years old siya, nagtatrabaho pa siya as OFW, okay, tapos bound pa siya sa utang. Okay? So ang tanong po doon, may pag-asa pa ba tayo? Pag ikaw po bound ka sa utang, tapos ang dami pa natin mga challenges ngayon, ang daming adversity, may pag-asa ba ba? Definitely yes. Lagi pong mayroong pag-asa. Hanggang tayo nabubuhay, hanggang meron pa tayong lakas, lagi pong may pag-asa. Okay? So ito po, ang IMG will help you in terms of your finances, di ba? Paano tayo maka-own sa utang, makapag-ipon, makapag-invest ng tama. So IMG will help us po. Okay? So paano po ba tayo makaka-ahon sa utang, no? Or kung may kakilala ka, paano ba natin sila tutulungan? Okay? Pag-usapan po natin, bakit ba maraming tao nababaon sa utang or bakit ba sila napupunta sa utang? Okay? Because of this po, no? Meron po tayong mga tinatawag na buy now, pay later, di ba? Zero installment, sale discount. Yan po yung kalimitan na nagiging dahilan bakit marami po sa atin talagang diyan po nagsisimula eh. Di ba? Kumbaga parang nahihilig tayong bumili dahil buy now, pay later. No? Sabi nga po, yung iba, di ba? Pag gusto natin pagka-discount, lalo na ngayon, di ba, may mga 10-10, di ba, 11-11, lalo na ngayon malapit na ang Christmas season. So mahalaga po na alam natin na i-manage yung ating utang, no? Dapat alam po natin na umiwas sa mga ganitong bagay. Kung hindi naman natin kailangan, di ba, huwag nating iutang, no? Huwag nating gamitin yung ating mga credit card or as much possible, iwasan po natin, di ba? Yan. So most people don't have the slightest idea of good and bad debt, no? So pag sinabing good debt, ito po yung umutang ka, okay? And you expect something, no? Rate of return from the debt na ginawa mo. Halimbawa, bumili ka po ng kotse, no? Tapos ginamit mo siya for business, okay? Mag-expect ka ng return dahil sa kotse na inutang mo, that's a good debt. Okay? Mag-appreciate ng value. Pero kung ikaw po ay umutang, okay? Let's say po kotse inutang mo, okay, installment. Okay, tapos hindi ka naman kumikita po doon, bad debt po 'yon, di ba? So kung hindi po bad debt, bad debt, hindi magandang utang. So dapat po alam po natin kung ang utangin mo, good ba siya or bad. Okay? Kung uutang ka, kikita ka doon, good debt siya. Pero kung hindi, bad debt siya. And of course, the best pa rin talaga is wala kang utang, no? Mag-ipon ka, mag-invest ka. Okay? Yun po yung the best na strategy, especially if you want to put a business. Okay? Ayan. So why should we manage our debt? Masakit na katotohanan. Pag ang debts po, binasa mo yan, okay, paulit-ulit, debts. Di ba parang sounds like death? Parang patay na di ba? Kasi marami po sa atin, di ba, pag debts, it can turn into a disease. Di ba? Pag marami po akong kaibigan na stress, no? Talagang pag may kakatok sa pintuan nila, natatakot na sila. Pag mayroon pong magte-text sa kanila, natatakot na. Pag po mayroong nagdo-doorbell, di ba, mayroon pong tunawag lang yung pangalan para kung nagkakaroon na ng ng nervyos kasi po baka inaniningil na, di ba? Si Manny niningil, no? So
debts can control your life, diminish your happiness, and of course, limit your freedom. So we'll need to learn how to manage our debts and of course, eliminate our debts. Okay? And IMG will help you how to do that. Diba? How to manage, eliminate your debts. So yun po yung maganda sa IMG. Okay? So do you want to get out of debts? Yan, ito po yung mga pwede natin gawin. Of course, increase your income. Number 1 po yan, no? Increase our income para po mabayaran natin yung debts natin as fast kung mayroong higher interest rate. And of course, reduce lifestyle. Hindi lang po sapat na malakas kang kumita pero kailangan mo pong baguhin yung lifestyle mo eh. Kasi kailangan po i-check bakit ka ba nagkaroon ng utang. Diba? Common po sa atin, we spend below our income. Okay? Mas malakas ka pong gumastos kaysa sa kinikita mo. Kaya kung ang kita mo ay 20,000 for example, tapos ang gastos mo ay 30,000, doon utang. Okay? That's why we need to learn how to live below our means. Reduce your lifestyle. Kailangan i-check mo. Kailangan ko gusto lang. Diba? Kung kailangan, okay, go for it, bilhin mo. Kung gusto mo lang, i-check mo. Okay? Baka naman po yung gusto mo gusto mo lang talaga, diba? Pero hindi afford. Kailangan parehas siya. Gusto mo at the same time afford mo. Okay? So yun po, reduce lifestyle. And of course, the speed to earn must be greater than the speed to spend. Yung pong sinasabi ko, diba? Kailangan mas malakas yung cash flow mo, okay, kaysa sa paggastos mo. Okay? So dapat po hindi baliktad na mas malakas yung gastos kaysa sa kinikita natin. Mababaon po talaga tayo sa utang. So we need to live below our means. Okay? So ito po yung ating book ng ating mentor na sina Tito Bench and Feli Santiago. So ito po ay available sa facebook.com.ph. Marami po kayong matututunan sa book na yan. Like po ng mga tips na nandito. Okay? So number 1, increase your cash flow, live simply, no, build a habit of savings, and of course, mahalaga po yung naglilista tayo ng mga utang natin. Alam mo kung ano yung pinakamalaking interest rate hanggang sa pinakamababang interest rate. And liquidate non-income asset. Kung meron ka po mga property na hindi naman nagbibigay sa iyo ng asset, ng income, i-liquidate mo to pay for your debts. Okay? And of course, very important is to get a mentor. Get a financial coach to guide you. Again, sabi ko nga kanina, kahit po ikaw yung magaling na sa finances, iba pa din na merong coach na nag-guide sa'yo. Kahit nga si Pacquiao, magaling na siya na boxer. Pero maring po na siyang coach, di ba? So lahat po ng magagaling, lahat po ng gustong lahat ng successful na tao, meron po silang coach to guide them. Okay? So kung gusto natin maging successful, pagdating sa finances natin, number 1 po, dapat meron kang coach. Okay? Yan. So our journey to get up there, so ito po yung kanilang story. Yan, pwede niyo pong panoodin ang story na Tito Bench and Ma'am Feli Santiago sa I Wonder. Yan. So puntahan nyo na lang po sa YouTube. Okay? Yan. So chapter 5 na po tayo. Yan. So emergency fund na tayo. Mahirap po pagka wala tayong emergency fund, lalo na sa panahon ng emergency. Tama? So nawalan ka ng trabaho, hindi natin alam hanggang kailan tayo. Basta dapat meron kang emergency fund. Nasira ang sasakyan, nagkaroon ng medical emergency, mahirap po yan. So dapat meron tayong fund. Diba? So yun po yung kailangan nating pagandaan. Okay? Paano kung may emergency or lockdown ulit? Diba? So kailangan po ng emergency fund. Kasi po, ang emergency fund, diba, pinaghahandaan po natin yan before the emergency happens. So ganun po, at least meron ka pong naipon at least 3 to 6 months of your monthly income or more. Diba? Kasi ngayon po, mahigit 1 taon na po tayo na nasa pandemic, diba? So dapat meron talagang at least 3 to 6 months of your monthly income or at least 1 year para po sigurado na tatagal yung ating fund, no, yung ating emergency fund. Okay? Yan po. So ito po yung mga potential scenario and make sure to have an emergency fund. Okay? So 3 to 6 months to free you from financial stress or at least 1 year. Kasi po ngayon makikita natin, di ba? Marami po sa atin, 1 taon na walang trabaho, yung iba talaga struggling business. So at least you have 3 to 6 months or at least 1 year. That's the best for me na meron kang emergency fund. Okay? And next yan, how to build an emergency fund. Ito po. Kung number 1 po na kailangan natin tandaan, yung credit card po, hindi po yan emergency fund. Okay? Lalo na po kung nagpa-panic buying. Ayan, di ba? Pagka may mga lockdown, panic buying Tapos ang gamit natin dahil walang fund, credit card. Mali po yun. Kasi pag ginamit mo ang credit card, wala kang pera, wala kang funds, yung credit card po, nag-i-interest yun di-invest po na ahon tayo, mababaon po tayo sa utang kasi nagkakaroon siya ng interest. So dapat po, wag natin gamitin yung credit card as an emergency fund. So hindi po natin yan dapat gawin. No? And of course, kung may credit card tayo, dapat marunong ka talaga mag-manage and as much as possible, limit natin at least to 1 credit card. Okay? Ayan. So build emergency fund to free you from financial stress.
So ito po, chapter 6 na po tayo. Yan, how to save the right way. Sabi nga po ng ating lolo, yan, si Warren Buffett, no, do not save what is left after you spend, spend what is left after you save. Okay? Ipon muna bago ka po gumastos. Okay? Kasi po ang gastos hindi po yan natatapos. Okay? Kakain ka, okay? Magbabay ka ng kuryente, tubig, lahat po. Hindi po yan natatapos. Okay? Kaya pag inuna mo yan, ay kakapusin ka po talaga. So mahalaga po na inuna mo yung ipon mo saka yung gastos. Okay? Yun po yung ating itinuturo. Okay? Ayan. So where do I get the money to build my solid financial foundation? I'm sure ito tanong mo rin. Diba? Paano kung wala nga akong pera? Baon pa nga ako sa utang. Paano ako mag-iipon? Paano ako mag-build ng solid financial foundation ko? Okay? So tandaan po natin, in every problem, there's an opportunity. Okay? Ang tanong lang, paano mo ba tinitingnan yung problema mo? Okay? Yung problema po sa pera ngayon, bukas problema mo pa rin yan. Diba? Next week, problema mo pa rin yan. Hanggang hindi mo po binibigay ng solusyon. Okay? So yun po yung binibigay ng IMG. Kaya po kami total financial solution. Kung wala po tayong pera ngayon, wala natin una. Pagyamanin yung ating kaalaman. Be financially literate. It all starts with our mindset before it goes to our pocket. And of course, kailangan meron kang execution. Diba? Apply what have you learned. Okay, so ano po yung kailangan natin gawin? Increase your cash flow. Hindi na po pwede ang isang source of income. May trabaho po ako, okay na ako dun. Hindi na po yung sapat ngayon. Kasi po maraming trabaho ngayon, hindi na sigurado. Hindi mo nga sure bukas kung may trabaho ka pa. Lahat pwedeng mangyari ngayon. So kailangan, meron kang other source of income. Okay? Paano po yan, no? Ayan po, use your spare time. Marami po nagsasabi sa akin, ay wala po kong time, busy po ako sa trabaho. Okay? Pero alam niyo po ba, the average Filipino spend 3 hours in watching movie, watching videos in YouTube or TikTok. Alam niyo po ba na marami pong tao, inuubos ang oras nila, hindi magbibigay ng resulta sa kanila. Okay? So kung tayo po gusto po talaga natin gumanda ang buhay natin, tandaan po natin kung gusto natin mag-upgrade yung financial life natin, we need to do something. Kung wala ka pong babaguhin, wala magbabago. Okay? Agree ka ba? So you need to create side hustle, go for online business. Okay? Yan na po ang trend ngayon. Kung wala pong mga grab food, wala mga online business, marami pong negosyo na ang wala ngayon. Pero dahil po nag-shift sila into online business, hanggang ngayon, nandito pa rin yung business nila. Okay? And we need to create or generate passive income. Okay? Yun po yung mahalaga. We need to learn how to increase our cash flow. And of course, reduce expenses. Hindi pwedeng kumikita ka ng malaki or kumikita ka, pero malaki naman din yung gastos mo. Kailangan live simply. Dapat meron kang abundance formula. Kung gusto mo magkaroon ng abundance life, dapat meron kang abundance formula. And ito po yun. You need to pay God and yourself first. Okay? So ito po. No? Paano ba yung pay God and yourself first? Kung kumikita ka po ng 100%, okay, bigay mo po yung 10% kay Lord. Yan. Of course, thank you. Kung may trabaho ka, may income ka, thank you. Marami pong wala niyan ngayon. So let's be grateful. 20% is save mo sa sarili mo. Kasi hindi nga habang buhay, malakas tayo. Hindi habang buhay, may trabaho. So you need to learn how to save. Okay? Sabi nga po, matutong mag-ipon. No? Habang ikaw ay kumikita, habang malakas pa. And of course, 70%, ito yung gastusin mo. Yan yung pagkasyahin mo. Okay? Kung hindi yan kasya, magbawas ka ng mga pwede mong bawasan. Create a budget list, create a list of all your expenses, di ba? And of course, balik tayo kanina, increase your cash flow kung kulang talaga. Okay, so ito po yung gawin natin, pay God and yourself first. Kasi kung wala po tayong formula, inuna mo yung expenses, I'm sure wala na po matitira for your savings. So dapat 10% kay Lord, 20% sa'yo, 70% sa mga gastusin. Okay? So yun po yung prosperity formula or abundance formula. Okay? So sabi nga po, spend below your means, live simply. Okay, so how do we live simply? Ito po. Classify your needs and wants. Dapat alam po natin, kailangan ko ba to or gusto ko lang? Okay? Dapat po chine-check natin yan. Kami po, isa sa mga ginagawa namin yan before kami talaga bumili. Kailangan ba natin yan or gusto lang? Okay? Kung kailangan, go. Diba? Kung gusto mo lang, i-check po. Kung pasok sa budget, okay. Kung hindi, delayed gratification. Marunong ka mag-intay. Oh, medyo hindi pa kaya ng budget. Medyo intay-intay natin. Ipunin muna natin. Delay gratification. Okay? Save instead of save. Defer buying gadget and wants na hindi naman natin pakailangan. Okay? Reduce eating. Lalo na po sa panahon ngayon. Diba? Nakatipid ka na. Diba? Naging healthy pa. So, diba? So yun po yung pwede natin gawin, no? For us to have an extra cash flow or to save and invest. Okay? Yan. So iwas luho para
iwas luha. Okay? Ito po pwede niyo po picturean niya sa slides natin so you can have more tips. Okay? And second, back to basic. Ito po, yung pagtitipid ng tubig, ng kuryente, yung pag-turn ng trash into cash, pwede po tayo magkaroon dyan extra cash flow. Diba, na magagamit natin for savings and investment. Yung pumaliit na yan, later ituturo ko po paano natin yan palalaguin. Diba? Yung mga matitipid natin na 20 pesos, 33 pesos, paano ba natin yan mapapalago? Okay? So, iwas aksaya. And number 3, cut the little expense. Minsan po, hindi natin napapansin 20 pesos, bottled water, 33 pesos, hindi natin napapansin yan kasi barya lang Okay? Pero, a small link can seek a green ship. Yung po maliliit na yan, pag pinagsama-sama mo po yan, malaking pera po rin yan. Diba? So yun po yung sabi ni Benjamin Franklin. Diba? A small link can seek a great ship. Pag po yung mga pinagsama-sama natin yung 20 pesos, 33 pesos na gastos mo araw-araw, diba? Malaki pong tulong yan para gumanda ang buhay mo. Kailangan lang alam mo saan mo ilalagay. Okay? So sabi nga po, small amounts, when you invest correctly, you know how to save the right way. Lalago po yan, 20 pesos po. Lotto card, bottled water, or ano pang ginagastos mo na halagang 20 pesos, nakatipid ka sa isang araw kung hindi mo gagastusin, 600 pesos po yun sa isang araw, sa isang buwan. Okay? Yung pong beverage, coffee, cigarettes, magkano po yan? Magkano pong pwede nating matipid? Okay? Kung titingnan lang po natin, maliit siya. Pero pag pinagsama-sama pala natin, malaking pera din po. At kung yan po ay inipon mo at ininvest natin, magkano kaya yan? So later po ipapakita ko yan sa ating investment part. Okay? Pero dito, ang kailangan nating matandaan, hindi po natin kailangan ng malaking pera. Okay? Para magsimula mag-invest. Ang kailangan para magkaroon ka ng malaking pera pagdating ng panahon. Okay? So small amounts when invest correctly will be multi-millions or millions for your future. Sabi nga, ang buo nagsisimula yan sa barya. Okay? So understand where your money goes. Okay? Know your big leak, no? Yung liabilities versus asset. No? Sabi po dito ni Robert Kiyosaki, asset are anything that you buy that puts money into your pocket. Pag asset, kumikita ka. Okay? Liabilities, ginagastusan mo lang pero hindi ka kumikita. Yun po ang definition ni Robert Kiyosaki. Okay? Kaya check nyo po, yan po bang kasama mo ngayon sa bahay, asset ba yan or liabilities? No? So joke lang po. Pero tingnan po natin, yung mga bagay na binibili natin. Okay? Yan ba magbibigay sa iyo ng income? Asset ba yan? Or gastos lang? So dapat po i-check natin yung mga bagay na yon before we buy something. Okay? Yan. So bawas yabang para iwas po sa utang. Okay? So ito po yung tinatag nating compounding interest. Okay? So isa po ito sa sikreto ng mayayaman. Bakit sila patuloy na yumayaman? Alam po nila kasi kung paano lumalago yung pera. Okay? So ito po. It is not enough to save our money. Okay? Sa bank, sa alkansya. So we need to grow our investment. Okay? Savings is not enough. We need to grow our money through proper investment. Okay? So ito po yung formula. Paano natin malalaman kailan madodoble yung pera natin? 72. Constant po yan. Hindi nyo po babaguhin. I-divide mo lang sa interest rate kung saan nakalagay ang pera. Okay? Sige po, compute mo. Or isipin mo, saan ka ba nag-invest ngayon? 1%? 2%? Or less than 1%? Okay? That's equal the number of years to double your money. So kung nag-iipon ka po sa 1%, 72 divided by 1, 72 years po bago dumoble ang pera mo. Kung meron ka pong 10%, kung meron kang 10,000, let's say po sa isang investment, tapos 1% ng interest, 72 years po bago naging 20,000 yung pera mo. Ganun po siya katagal. Kaya mahalaga po na alam mo saan ka dapat mag-i-invest. Okay? So meron po yung tinatawag na investment vehicle. Okay? So correct investment will make money work for you. Okay? So tingnan po natin. Okay? Meron po ditong tatlong magkakaibigan. Okay? Yung isa, let's say po si Pedro nag-invest sa 4%, si Juan sa 8%, okay? And then si Michael sa 12%, no? So tingnan lang po natin. 4, 8 and 12%. Okay? Yung isa po nag-invest sa 4%, 100,000, 29 years old po siya. Okay? So 72, binigyan siya ng 4%. So 72 divided by 4, 18%. Okay? Kada 18 taon, dodoble yung pera niya. So nag-start siya 29, pagdating niya ng 65, meron po siyang 400,000. Ikaw po, pag meron kang 400,000 pagdating mo ng 65, pwede na ba sa'yo? Sige nga, check mo kung pwede na. Pwede na ba yan? O kulang? Bitin? Yeah? So, check po natin no, kung kulang o bitin para sa yan. No? What if alam mo yung 8%? No? So, same
72, divide mo lang sa 8%, equals 9 years. Every 9 years po, dodoble yung pera natin. So age 29 ka, pagdating mo ng 65, yung 100,000 mo nagiging 1.6 million. Okay? What if nag-attend ka ng financial coaching ko ngayon? Umattend ka ng investment training natin ngayon. Okay? Natutunan mo and in-apply mo. Nag-invest ka sa 12%. So 72 divided by 12, 6 years. Okay? Ganun kabilis lumago yung pera mo. Same age, 29, same amount of money, 100,000. Pagdating mo ng 65, meron kang 6.4 million. Okay? So dito po, ang tinuturo po natin, kung gusto mo po maabot yung goals mo, halimbawa, pupunta ka po ng Baguio, okay? Pwede ka naman po maglakad, pwede ka mag-tricycle, pwede ka rin magkotse. Okay? Pwede ka naman po makaabot ng 6.4 million kung nasa per person ka. Pero baka lagpas 100 years old ka na. Okay? So, tandaan po natin sa pag-invest, dapat alam mo muna kung anong goals mo. Saan ka ba papunta? Magkano ba yung gusto mo maipon? Okay? And then, hanapan mo ng tamang sasakyan or tamang investment vehicle para marating mo yung goals na yon. Okay? So, ganun po. It all start with the goals. Dapat alam mo muna, ano ba yung goals mo? Bakit ka ba nag-i-invest? Okay? Para saan ba yan? Okay? So, doon po tayo nagsisimula dapat. Okay? So, tandaan po natin that is it's not enough to save money. We need to grow our money through a proper investment. Okay? So, chapter 7 po, pag-usapan natin yung growing wealth through stock investment. So, ito po ang stock market. Isa po siya sa mga way paano natin ma-achieve yung mga goals natin as fast as we can. Okay? Kumbaga, mas mabilis na vehicle para mas lumago yung pera po natin. Okay? So, if you love your future self, no, we need to invest correctly. Okay? So, know your why to know where to invest. Ito po, before ka mag-invest, dapat alam mo muna para saan ba yan? Para ba yan sa healthcare mo, education ng anak mo, pang college ni bunso, pang travel funds, dream house. Before po tayo mag-invest, isulat mo yan. Dapat hindi po yan nawawala. Okay? Kasi pag hindi mo alam ng pupuntahan mo, halimbawa, sasakay ka ng kotse pero hindi mo alam saan pupunta mo, pwede kang maligaw. Dapat alam mo muna bakit ka nag-invest, para saan. Okay? And then lagyan natin kung saang sasakyan or investment vehicle siya. Okay? Halimbawa, retirement mo. 30 ka pa lang ngayon, sample. Tapos ang retirement mo, 50. So dapat long term. Pwede yan sa mga equity o stocks. Okay? Kailangan protected ka kasi love mo yung family mo eh. Dapat meron kang healthcare. Dapat meron kang life insurance. Okay? Ay, pag-aaral ni bunso, education, 10 years from now. Okay? Medium term. Dapat pwede yung growth, kumikita, pero dapat liquid. Pwede kong ma-withdraw pag mag-aaral na si bunso. So dapat po alam natin yung goals natin para alam natin saan ba dapat siya ilagay. So yun po yung kailangan nating unahin. Goal, and then alamin natin saan ba dapat mag-invest. Goal and vehicle. Okay? So investing in the stock market, no? Marami pong paraan, no? Ito po, meron tayong direct stock, okay? Meron po tayong ownership, higher risk, okay? Pero higher return, okay? Pero pag ikaw po ay financially literate, okay, na ma-manage mo yung risk. Okay? Sabi nga, pag ikaw nag-invest ka, dapat naiintindihan mo yung investment na pinapasok mo. Okay? Pero kung gusto mo po, yan, meron po tayong tinatawag na bonds, indebtedness, lower risk, pero lower return. Okay? Yun po siya. So dito po, kailangan alam natin kung ano ba yung risk appetite natin. Okay? Invest with a goal. Yun po yung pinakamahalaga. Alam mo ano yung risk appetite and ano yung goals mo para saan. Okay? Kung retirement naman yan, long term, okay po yan. Lagay natin sa mga stocks ownership. Okay? So dito po, meron pong isang paraan kung paano tayo mag-i-invest sa mutual fund, lalo na kung ikaw ay baguhan, konti pa lang yung alam natin, no? So ito po yung recommended natin, mutual fund. Okay? So maganda po ang mutual fund kasi po ang mutual fund is professionally managed. Ibig sabihin po, merong professional fund manager na ang trabaho niya ay i-manage yung ating investment. Siya yung kumbaga driver natin. Kumbaga sa bus, okay? Parang pupunta ka po ng bus ng Baguio. Okay? Pwede ka pong magdala ng sarili mong kotse. Ikaw yung magmamaneho, ikaw yung maggagasolina, ikaw magbabayad ng toll fee, lahat sa'yo. Pagod ka pa. Okay? Pwede ka rin po mag-bus. Okay? Sasakay ka ng high class na bus. Okay? Maganda yung upuan, may TV, di ba? May CR. Okay? Pero may driver para sa'yo. Okay? So ang tanong ko po sa'yo, anong gusto mo? Sasakay ka sa bus with driver, maganda ang upuan mo, maganda ang bus mo, di ba? Bago. Okay? So ganun po ang mutual kasi may professional fund manager na. And dahil po professional, mas higher po ang potential return. Okay? Low capital requirement. Pag member ka ng IMG, automatic you have 1,000, hindi ka mag-add minimum 500 pesos. Okay? Kung kaya mo 1,000, okay? Tapos unti-unti dagdagan mo syempre para mabilis mo ma-achieve yung goals mo. Diversification. Okay? Hindi lang po yan naka-invest sa isang company. Okay? Let's say ang mutual fund company, nag-invest siya sa mutual fund as a company like Jollibee, SM, part owner ka na rin po ng mga company na yon.
Okay? And of course, safety and transparency and tax exempt. Pag kumita ka, walang tax. Okay? So ganun po ang benefits ng mutual fund. Okay? So kaya po dito, pag nag-invest ka, lahat po tayo dito, so yung pera po natin, pinagsasama-sama po yan ng fund manager at ini-invest sa mga blue chips company like ito pong nasa kaliwa. Kumbaga sila po yung nag-allocate niya, no? Yung mga fund manager po natin. Kumbaga dito sa mutual fund, maganda po siya, lalo kung baguhan ka, gusto mo ng hindi masyadong kailangan pag-aralan, hindi mo na kailangan ng analysis, di ba? Fundamental analysis. So, mutual fund is a very good investment vehicle para po paglagay ng pera natin for our long-term goals. Okay? So, yan po. Indirect investing, ang recommended namin para sa mga baguhan po na gusto mag-invest. Okay? Yan. So, proper investment strategy, ito po. Daily investment, naalala nyo po yung kanina, kung nagsisave ko ng 20 pesos, pwede po yan lumago up to 500,000 or 590,000 pagdating ng 20 years. Almost 2 million pagdating ng 30 years. Or more pagdating ng 40 years, di ba? Eh what if you can save more? 100,000, di ba? So ganun po. Pag nag-iipon po tayo, okay? Maliit man ang malaki, pero consistent, lalago din po yan. And of course, the early you start, the better. Okay? Yan po. So invest early, consistent, and long term. Yan lang po ang tatlong mahalaga na kailangan natin tandaan. Magsimula ka ngayon, tuloy-tuloy, and dapat pang matagalan ang investment mo. Hindi po yung nag-invest ka ngayon, tapos bukas kukunin mo na. Ang masakla po nun, hindi ka pa nag-i-invest, gusto mo nang tanungin kailan mawi-withdraw. Dapat alamin po natin, no, kung bakit ka nag-i-invest. Okay? Pang-paaral ba yan ang anak mo? Bakit mag-aaral na ba yan next year? So dapat po, tandaan natin na invest early, consistent, and long-term for our future goals. And of course, where can your money grow faster? Yan po. Diba? Pwede yan sa unan, walang interest, pwede pang pag-interesan. Pwede rin naman po sa bank, 0.1%, pero tagal, di ba? Bago ka magkaroon ng 1 million ay 30 years. Sa investment po, let's say 12%, di ba? 20 years, you have 2 million potential value. Okay, pagdating ng 30 years, meron kang mga nasa 10.2 million. Ito po ay potential value, okay, ng iyong investment. If you save 100 pesos every day, okay? Yan. So those who harness the power of compounding interest wins. Yan. So the earlier you start, the better po yan. Okay? Yan. So yan po. So those who start early wins more, time is a great value. Yan po yung pinakamahalaga pag nag-i-invest tayo. Alala niyo po yung wealth formula, di ba? You need to increase your money, okay? Yung cash flow mo, of course, yung time, and yung interest rate. Kahit po marami tayong pera, pero wala na tayong masyadong time because we keep on delaying, we keep on excuse, di ba? Ay, saka na lang, next time na lang, pag okay na, pag wala ng pandemic. Eh what if hindi pa po siya mag-okay next year? What if hindi pa siya mag-okay in the next 2 years? Hindi ka pa rin ba mag-i-invest? So dapat po, we need to learn how to dance with habang umuulan, di ba? Kumbaga, we need to start to invest. Okay? Ano ba yung situation natin ngayon? Kasi we need to learn, okay? Paano natin i-manage yung adversity, di ba? Yung challenges na meron tayo. So yun po yung gusto natin, di ba? How to be successful despite of the challenges, despite of the adversity. Okay? Yan po. So ito po, as part of IMG benefits, meron po tayong direct access sa direct stock investing and of course sa indirect or mutual fund. Okay? So pag direct stock investing, gusto mo mag-manage ng sarili mong portfolio, pwede po yan through MyTrade. Kung gusto mo naman mutual fund, maraming po tayong mutual fund company na pwede mo pong pag-investan. So parehas po, meron po tayong access with the help of IMG. Okay? And ang maganda po dito, wala po siyang entry fee. Okay? Kung nag-invest ka ng 1,000, yung 1,000 mo, buo siyang ibibili ng shares. So walang babawas doon na management fee. Okay? So yun po yung maganda. So ano po ba ang advantage ng merong management fee at wala? Okay? So bigyan ko po kayo ng sample. Okay? So halimbawa po nag-invest ka ng 1,000. Okay? Tapos sabihin natin ang management fee is 50 pesos. Okay? So yung 950 pesos, yun po yung ibibili ng shares. Okay? So let's say po, after a month, kumita na yung pera mo ng 50 pesos. So 950, kumita ka ng 50, 1,000 na ang pera mo sa investment po. Kumbaga, balik puhunan lang, di ba? Pero kung ikaw po ay walang management fee or walang entry fee, yung 1,000 mo, ininvest po yan ng buo. Okay? Kung kumita po yan ng 50 pesos, yung investment mo 1,050 pesos na, kumita ka na. Yun po yung advantage na walang entry fee or zero load. Yun po ang advantage kapag IMG member ka kasi wala kang zero load. Okay? Naka-zero load ka. Okay? So bottom line, we need all the building blocks of strong financial foundation. Lahat po ito kailangan. Hindi po pwedeng bahay, bubong lang. Hindi po pwedeng haligi lang. Okay? Hindi pwedeng pundasyon lang. So dapat po lahat, healthcare, income protection, manage your debt, create emergency fund, and investment. So lahat po ito kailangan natin. We just need to make sure we know the priorities. Okay? Kung nagsisimula ka pa lang, start from the ground to up.
Okay? Wala naman pong building na nauna yung rooftop bago yung basement, di ba? So dapat po simulan natin sa ground, simulan natin sa foundation. Okay? So where do I get my total financial solution? Ito po, no? So be part of IMG. Ito po yung ating mga benefits. Okay? Meron po tayong 4 na E: education, execution, entrepreneurship, and environment. Okay? Kasi kung gusto natin mag-ipon, dapat yung taong kasama mo, yung mga lagi mong kasama, dapat gusto rin mag-ipon, gusto rin mag-invest. Okay? So yun po yung ating total financial solution. Okay? So ito po yung mga benefits natin sa IMG. So meron po tayong video. So please watch this video po. The International Marketing Group, a global financial education enterprise, strategically partnered with the world's leading providers of financial products and services, introduces its top benefits offered exclusively to its growing list of members. Free exclusive financial education through the financial ebook, The Secret to Saving and Building Your Future. Free exclusive financial e-workbook, the Financial Foundation Educational Program. Make money work for you through financial e-workshops. Increase your cash flow and debt management. Learn to build a strong financial foundation, proper protection. Know how to build your wealth and gathered assets. Get to know your plans for retirement and wealth preservation, and learn to build your business in the financial industry. Free financial checkup to diagnose your financial health. Exclusive course fee discount for the Associate Financial Planner Certification Program in partnership with Registered Financial Planner. Reap tons of free gifts from IMG's partner companies. Up to 300,000 pesos of personal accident insurance from Manila Bankers Life Insurance Corporation. Exclusive access to Fidelity Life, a mutual benefit association exclusive for members with 50,000 life insurance coverage and 24/7 memorial concierge services. Exclusive free gifts with Vision Care, now more accessible to all members anywhere in the world. Get your free IMG and Kaiser frames through the IMG portal. Free unlimited consultation and discounted medical services for members and their immediate family members through IMG's exclusive partnership with Kaiser Medical Center. Become an automatic mutual fund investor through the IMG Soldivo Strategic Growth Fund in partnership with Rapfer Financials. Get exclusive access to IMG's partner industries. Exclusive access to the best long-term, short-term, and senior care services from Kaiser International Health Group Incorporated. Access to the multiple option super term, life insurance products, income replacement assurance, and Everest Memorial Solution designed by the country's top insurance provider, Manila Bankers Life. Free investment seminars. Invest in mutual funds at 0% entry fees exclusively to IMG members. Access to stocks online trading platform, MyTrade. Access to special rates from Palawan Pawn Shop. Increase your savings with these exclusive discounts. Save your money on your car, fire, travel, personal accident insurances through Vault Assurance and IMG brand. Exclusive member savings on real estate purchases. Special discounts on memorial lots and interment packages. Exclusive member discounts on special courses to keep you abreast of the evolving technology and ever-changing industry. Convenience and peace of mind with our 24/7 memorial concierge service, providing assistance to help the family arrange the best but most reasonable funeral for their loved one. Protect your assets by creating your own corporation through Asset Preservation Service. Combine huge savings and personalized assistance to enjoy a hassle-free car purchase experience with our exclusive IMG Auto program. Be in the financial industry. Become debt-free, help families achieve financial success, and get the income you want from your own business in the elite financial industry.
Experience the world's wonders on your vacations, cruises, and conventions through IMG's Travel Rewards program. Qualify for the exclusive and world-class IMG Recognition Awards. Free HMO coverage for marketing directors, senior marketing directors, and executives. Get the member support you need. The most powerful members portal available anytime, anywhere. Domini Tool, the best digital marketing platform for IMG members. Know the latest IMG updates, news, runs, and reminders through the exclusive newsletters and emails. Nura Cash e-wallet facility for IMG international transactions. It allows members to conveniently receive commissions and IMG payments, transfer funds, pay bills through the kiosk, and request check for pickup at IMG office. It's accessible anytime, anywhere. International members' exclusive benefits. Exclusive money platform. Exclusive events. Exclusive runs and contests. Worldwide protection for international members. Accidental death benefit worth 500,000 pesos. Burial benefit worth 100,000 pesos. Accidental medical reimbursement benefit worth 100,000 pesos. Benefit that protects you from acts of terrorism worth 600,000 pesos. Benefit that protects you from unprovoked murder and assault worth 600,000 pesos. Accidental disablement benefit worth 500,000 pesos with additional feature of repatriation service. Accidental disablement benefit worth 500,000 pesos. The possibilities awaits you here in IMG. So do you want these benefits? Yan. So meron po tayong more than 48 benefits sa IMG, no? So type mo po sa chat box kung gusto mong i-avail or gusto mong maging benefits to, yung mga benefits natin na pinakita sa video, no? So type niyo po dyan, no? If I want to be a member of IMG. Okay? So if you are an OFW, yan, meron po tayong mga international exclusive benefits, no? Tulad po ng mga repatriation, no? Meron po tayong personal accident insurance worth 500,000. So napakadami po natin benefit as international member. Okay? So you can chat sa ating chat box, I want to be a member, no? Yung mga nasa ibang bansa po natin na guest ngayon. Okay? And of course, if you want to increase your cash flow, yan. So be part of IMG, be part of the financial industry. So you can save more, increase your cash flow, save more, pay your debts, no? As much as you can. And of course, kung nasa ibang bansa ka, you can go back here in the Philippines as early as you can. Okay? So type po natin sa chat box, I want to be a member of IMG. Okay? Para po makita natin ng mga sponsor po natin o yung mga tao nag-invite po sa atin kasi napakadami po nating benefits sa IMG. Okay? So thank you po sa mga nag-chat. Yan, continue lang po natin i-chat yung kung sino yung gusto ng ganitong kadaming benefits. Sobrang dami po. Sabi nga po ng isang member ko, no, para kang mayaman, no? Kahit hindi ka pa mayaman, para ka mukha ka ng mayaman sa dami pa lang ng benefits ng pangmayaman na. Kaya dito sa IMG, 'di ba, hindi ka lang magiging hindi ka lang magiging rich talaga, magiging truly rich ka po talaga. Okay? So, ito po ang aming story, how IMG changed our lives. Yan, nag-join po kami 2015. Sabi ko nga po, dati ang gusto ko lang mag-ipon, mag-invest and wala pong alam pagdating sa finances. Hindi po ako kumbaga electromechanics po yung course ko, kumbaga hindi ako financially literate. Kaya marunong lang akong kumita ng pera. Pero hindi ko po alam paano yung pinagpapaguran ko. Nag-OT kahit Sunday, isang gabi na po nakakauwi. Diba? Pumapasok kahit umuulan, kahit holiday. Diba? Pero kahit anong pagod natin, hindi pa rin ako yumayaman. Meron palang kulang. Yun yung financial education. And of course, nagustuhan ko yung mission ng IMG. Yan, November 2015, sinimulan ko na rin pong magturo. No? Kasi naniniwala ko na kung ako, gaganda ang buhay in the future, mag-iipon, mag-invest. So gusto ko rin yung mga kaibigan ko. Okay? Gusto ko rin yung family ko na maturuan. No? Rather than give them a fish, I want to teach them how to fish. No? Rather than give them money or simple support, I want to teach them how to save and invest. Ikaw ba? Marami ka bang kakilala
na kailangan ng financial education. Marami ka bang tao na kailangan ng matuto paano mag-ipon, mag-invest? Okay, type mo nga kung yes, kung marami kang kakilala. So, dalhin po natin sila sa IMG. And of course, it move us from employee to entrepreneur. So, dati po, employee lang kami. Okay? And ngayon po, we have a business owner na dito sa IMG. From self-employed, investor na rin po. Okay? Ikaw ba, gusto mo ba maging business owner? Gusto mo bang maging investor? So, be part of IMG. Kasi dito, pwede kang magkaroon ng sarili mong business, pwede ka rin maging investor. And ito po, no? Yung values sa TRM, no? Yung faith, integrity, relationship, service, and teamwork. Okay? And of course, hindi lang po investment, nakakapag-travel din po kami. Ikaw ba, gusto mo mag-travel? So chat mo nga sa ating chat box kung gusto mo mag-travel, lalo na pag pwede na, hindi na pandemic, 'di ba? Okay na lahat. No, let's travel together, no? So ito po sa IMG, kapag-travel po kami in many countries here in Asia and soon sa Europe, no, sa America, darating po 'yan, no? Ngayon talaga kaya po nakakamiss na mag-travel. Okay? Ayan. And of course dito sa IMG, tulad po ng tinuro ko kanina, mahalaga na meron kang long term. And of course dito sa IMG, kahit hindi na po ka-employed, 2018 kasi nag full-time ako sa IMG, when I retire or resign from my corporate job, meron po akong free healthcare na bigay ng IMG. Diba? Hindi po ka-employed, pero meron po akong free healthcare. Okay? Kaya po yung aking long-term na investment sa aking long-term healthcare, hindi ko po siya nagagamit kasi meron akong free na healthcare na bigay ng IMG. Okay? Kaya po maganda sa IMG kahit po ikaw ay hindi employed, di ba? Meron ka pa ring benefit ng employed. Ayan. Ayan. And of course, ayan, recognition and rewards, no? Meron po tayong mga plaque, no? Kung sa company hindi ka na-recognize, kahit masipag ka, marami kang ginagawa pero minsan kulang, no? Parang hindi mo na-appreciate yung value o yung hindi nila na-appreciate yung presence mo, yung ginagawa mo. So dito sa IMG, small or big effort, no? Nire-recognize po yan dito sa IMG. Okay? And no matter who you are, your age, profession, pwede po, no? Like si Coach Eliza po, dati po siyang sales lady, no? 19 years old. Siya po ngayon ay CEO and millionaire ring earner na po, no? Si Coach Ax po, isang CPA, di ba? Certified Public Accountant. Ngayon po siya ay CEO and millionaire ring earner na rin po dito sa IMG. And of course, yung ating kaibigan na si Perer. Yan, si Perer, di ba? Parang ang laki ng income, bakit kailangan pa mag-IMG? Pero nakita niyo po sa IMG yung kagandahan ng mission natin na hindi lang po ikaw ang gagandang buhay, pero yung mga taong tutulungan mo na mag-ipon at mag-invest. Okay? So we also help OFWs. Yan, OFWs ka ba na gusto nang umuwi ng Pilipinas financially free? Okay? So yan po, nagtuturo din po kami. And ngayon po, through Zoom, through webinar, di ba? Marami po tayong nare-reach out, marami po tayong natutulungan na magkaroon ng financial education. Okay? And we empower people, we transform life, no? We deliver the mission of IMG all over the Philippines and all over the world. Okay? And ito po, no, ang pinakamahalaga po sa IMG, no, all the blessing and accomplishment we have is great, no? But the greatest and most fulfilling of them is to change people's life. No, yung meron ka pong nabagong buhay. Sabi ko nga po, nag-join ako sa IMG kasi gusto ko matutong mag-ipon, mag-invest. Pero na-realize ko, nakita ko yung importance ng hindi lang ikaw dapat ang meron. You need to be a channel of blessing. Kaya po dito, nagsimula na rin po magturo and I hope marami kang natutunan sa coaching ko ngayon. And i-share mo rin to sa mga kaibigan mo, sa mga pamilya mo. Okay? Like po si Sir Jared, no? Dati po siyang janitor pero ngayon ay SMD na. At ang aming pong CEO dito sa Laguna, yan, si Ma'am Mary Ann Sanchez Rigulto from dating factory worker, ngayon po ay CEO na sa IMG. So dito lahat po tayo ay mayroong pagkakataon na gumanda ang buhay, no? So how to start your IMG journey? Yan, so act on it. Sabi ko nga, learning without execution is extinction. So applied knowledge is more powerful. Okay? Marami ka pong excuse. You will always have an excuse not to save or invest. But no matter what your excuse, tandaan po natin, we will get old next year. We will eventually retire and stop making income no matter how huge our income is. Di ba? Just be prepared to the what ifs of life. What if, di ba, we die too soon or what if we live too long? So we need to have a solution. Okay? So good news, whatever situation you are right now, no, what adversity or challenge, you can make a change. You can go from being broke to being blessed and to be a channel of blessing to others. Okay, so you can start today. Ito po yung ating mga checklist, yung mga benefits na pinakita ko. So pwede mo pong checkan ano yung pinaka nagusto mong benefits para po i-discuss sa iyo ng coach na nag-invite sa iyo dito sa coaching natin. Okay, so get started. Be part of this community, no? So ito po, Jose.
Ibig sabihin po niyan, join, no? Be part of IMG. If you're in the Philippines, no, ang membership po natin is only 5,500. If you're international, no, depende po yan sa rate ng country kung nasan ka. Okay? And of course, start to own your savings program. Yan po yung ating long-term healthcare. And share, no? Spread the mission. Help more families. Okay? Hindi lang po dapat tayo yung nag-iipon. Hindi lang tayo dapat ang nag-i-invest. And of course, IMG, may opportunity tayo to earn so you can save more. Okay, increase your cash flow so you can save more, so you can achieve your goals faster. Okay? Para po mabilis ka makauwi ng Pilipinas, mabilis ka makapag-retire, di ba? So yun po yung gusto natin, mabilis tayong makakapag-ipon at maabot yung mga goals natin. Okay? So talk to the person who invited you, i-message mo siya after nitong coaching, i-chat mo siya, sabihin mo siya, coach, naka-attend na ako, or friend, naka-attend na ako ng financial coaching. So sabihin mo sa kanya ano yung nagustuhan mo and ask mo siya para sa financial check-up. And of course, build your own financial foundation. Okay? Yan po. So increase your cash flow. Yan. So learn, share, and be part of IMG mission. So I'm excited to have you in IMG and I'm excited to have you na mabago ang buhay mo dito sa IMG. Okay? So thank you very much and love one another as I have loved you. No? So John 13 verse 34. So we did it. You can do it too. So share what have you learned today in a chat box, no? So kahit one word lang na natutunan mo sa ating webinar ngayon, yeah, can you chat and of course join our mission today. Okay? So to God be the glory. And ito po yung aking contact details if you have question. Yan, so pwede niyo po i-message, pwede niyo po akong kontakin. Okay? So thank you and God bless po